Welcome back to my YouTube channel. Good day sa lahat. Magandang buhay. Okay, meron akong ibabahagi sa inyo. Meron akong gagawin isang crusher or blender. Ang issue ay hindi po umandar. So, binuksan ko na ito para madali yung ating pagkuha ng video. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga natuklasan ko. Ito ay walang resistance kung testeran dito sa kanyang AC cord at sa kanyang AC plug. So, wala siyang resistance. Ibig sabihin, wala pong connection yung coil sa loob. So kahit pindutin natin dito ay wala. So nung makita natin nung mabuksan natin, dahil ang ginagamit na mga wire ay aluminum, so tanggal na pala ito, dalawa, yung AC connection niya. So ito yung common, nakakonekta yan dito yung isa, at yung isa ay nakakonekta isa dito sa kanyang wire, dito sa either sa asol or sa kulay pula. Ngayon, tiningnan natin yung switch kung umaandar naman, meron naman siyang function kung pipindutin natin. So, ayan o. Ayan. Yung dalawang switch. Ito, yung number 1, speed 1 at speed 2 kasi may dalawang guhit, may isang guhit. So, ibig sabihin, speed 1 at speed 2 ito. Ngayon, dahil gumagana naman, baka dito lang sa dalawang wire. Pero, dahil meron siyang coil, nakakonekta doon sa kanyang rotor, itong sa kanyang carbon ay nag-check ako. So, merong reading. Ngayon, nag-line to line checking ako dito, wala. Ibig sabihin, itong wire na ito, yung kulay itim, ay hindi po gumagana or putol. At dito naman sa common, papunta dito ay may connection, may thermal fuse dito. So dapat nakakonekta ito dito sa kabila. Ngayon, dahil gumagamit ng speed 1 at speed 2, ibig sabihin may connection din itong, kasi may coil siya, may rewind, ito, dalawang dulo. Ibig sabihin, speed 1 at speed 2, pinapataas at pinapababaan yung rewind, iniksiyan at hinabaan, tumataas at bumababa yung kanyang resistance. Kaya po meron siyang speed 1 at speed 2. Ngayon dahil siya meron speed 1 at speed 2, tiningnan natin itong rewind, dulo ng wind na dito sa kulay asul. At dapat may connection dito sa kulay itim or either saan dito. So dito siya nakakonekta sa kulay itim, dapat tatawid dito. So napansin natin na wala, ibig sabihin putol po itong kulay itim na wire. Kaya maliban dito sa naputol na galing sa ating AC cord ay putol dahil naging umido. So ito putol pa rin. Kaya ang gagawin natin, putulin natin dito, idugtong at idugtong din natin dito, palitan natin itong kulay itim. Tsaka ito putulin at idugtong dito at saka dito sa pula. Kasi ang pula, source ito dahil dadaan sa switch. So walang connection, nakakonect sa switch 1 at sa switch 2. Ayan, kung makikita ninyo dito, yan ang dalawa, switch 1 at switch 2. Titihayan natin na yan, switch 1, switch 2 or speed 1, speed 2. So ibig sabihin ito ay source. Kaya itong dalawang naputol ay isa dito ay nakakonekta dito sa pula at ito ay output ng line out ng ating switch na papunta na sa motor. So dahil ito ay may connection pero dito wala, palitan natin ito. So, yan po yung gagawin natin. Panoorin at atin ang gawin. Putulin lang. Ayan o. Makikita nyo. Diba? So, wala. Putol na sa gitna. Yan po yung pangit sa mga produkto ngayon kasi napuputol mismo yung wire dahil aluminum at nagkakarbon. So, palitan natin yung kulay itim. Palitan natin ng asol na wire. Hatiin lang natin yung yung maraming strand ng wire. Hatiin natin. Tapos ipulupot natin dito. Ayan, pagkatapos natin mapulupot, ipulupot pa natin itong hinatin natin para mabalot ng buo kasama na yung aluminum. Ayan. Hinangin natin. Testiran ko ngayon siya kung meron ng connection dito sa blue. Ayan, meron na. Tapos, balutin lang natin ito ng electrical tape. Balik natin yung kanyang spaghetti tube. At ibalot natin dito. Kasi dito yan eh. Ayan. Talian lang natin ng cable tie.
natalian na natin, naputol na natin. Ito ay bukas din, wala itong, dito kasama sa nababalot. Kagaya nito, open din ito. So ito naman ay buksan natin. Dahil ang wire ay aluminum, gagamitan natin ng balot na tanso. Lagyan natin ng hinang. Tagalin natin ang close end wire connector. Tanggalin natin ang balot. At lagyan natin ng okay, isa muna. Kasi aluminum nga ang wire. Yung isa muna yung ilagay natin. Balutin natin ang isa pa. Putulan natin ng sobra. At lagyan natin ng hinang. At dahil nahinang ko na siya, subukan natin ngayon dito sa ating tester. Okay, para diretso tayo. Ayan. Tapos, lagyan natin dito yung ating test probe. Ayan. Tapos, pindutin natin yung speed 1. Wala. Yung speed 2, wala. So, hindi gumagana. Alright, meron pang nangyari. Okay, so ulitin natin. Ulitin natin yung kaganapan dito. Ulitin natin. Ito, kulay asul. Tester natin. Ayan, okay ang tester natin. At dito sa asul, tingnan natin, dito ay connected na. Ito naman ay connected na. At ito ay connected din. Connected din dito. Dito ay subukan natin. Gamit tayo ng jumper clip. Dito tayo sa pula. Ayan. Tapos gamit tayo ng isa pang jumper clip. Dito naman tayo sa kulay asul. At lagyan natin sa test probe. Pindutin natin ngayon. Ayan na. Diba? So, ibig sabihin hindi lang nakakonekta dito. Kasi ito meron na. Ayan. Speed 2. 200 ohms. Speed 3. Speed 1. 200 ohms. Ito ay 180. Ayan. So, yan po yung mahina yung speed 1, 200. Kasi 10 times 20, 200. Yung scale natin ay nasa 10 tayo. At yung reading ay 200. Ibig sabihin ay times 10. Okay. So, pindutin natin ulit. Ayan. 180 speed 2. 200 ang speed 1. Ngayon, dito sa kanyang wire, tingnan natin. Ang dalawang wire, ipagsabay natin. Ito. Tanggalin natin ito dito. Yan. Pagsabayin natin itong dalawang wire. Ayan. Tapos itest natin ang ito. Ayan o. So, marumi. Diba? Kasi magduda tayo sa wire, baka putol. Yan yung mga paraan ko na mabilis. Ayan o. Linisin lang. Ayan. Kasi, nagkukulay green or carbon. So, linisin natin. Ayan. Tapos, itest natin uli. Dito sa dulo. Ayan o. Meron. Ibig sabihin po, okay, buo na yung wire. Ayan. Tapos, ito ay ilagay natin dito sa tester. Test probe. At ito naman yung isa ay ilagay natin dito sa kabila para makakilos tayo ng ayos. Ito, nakakonekta yan. So, dito sa walang koneksyon, dito natin ilagay. Kasi dadaan niya na ang switch. Pinutin natin ang switch ngayon. Ayan o. Oh, di ba? So, speed 1, speed 2. Yan. At ibalik natin siya dito. Dahil ito ay may carbon din, ating buksan at linisin. Okay, ito pa, yung marumi, madumi. Kasi dapat ang mga ganito ay naka full contact. Okay. Hindi siya malinis. Ngayon, sungkitin ko na lang. Okay, sungkitin natin. Pa, labas. Ayan, sungkitin na lang para sumikip. You know? Yan na lang. Tapos, ipasok natin ito at kiskisin. Yan. Kasi nga, hindi nagagamit. Kaya, nagkakaroon ng carbon. So, ang carbon, tinatabunan po yung contact. So, yan po yung mangyayari.
Ayan, nalinis na natin. Ibalik natin siya dito sa ating plug. Ito. Tapos, yan, ito ilagay natin dito sa may contact. Ayan o, may contact. Tapos hindi pa zero. So, hindi siya zero contact. Yan. So, dapat malinisan natin. Okay. Hindi pa siya zero. Oh. Ayan. Tapos, pindutin natin ang switch. Ilipat natin dito sa kabila. Yan. Kasi ito, nakakunik yan dito. Dito sa kabila. Pindutin natin ang switch. Ayan. Diba? So, ngayon, dahil nakasiguro na tayo na full contact na or gumagana ng switch, gumagana na yung coil, okay na yung easy cord, ang next natin na gagawin ay i-testing natin. Bago natin testing, balutin muna natin itong mga natanggalan ng balot. Okay. Balutin natin ito ng electrical tape. Yung natatanggal na electrical tape, depende po yun sa nagtatali. Kung sa akin, inuunat ko po para po humigpit pag bitaw. Ayan. Tapos, iikot lang para magiging close end na din siya. Kahit tubig hindi makapasok kasi tinupi natin. Kaya depende po yan sa nagbabalot ng gamit ng electrical tape. Sa akin kasi ito, ayan, panoorin nyo yung pagbalot ko dito sa susunod na babalutin ko. Kung sana makita dyan, unang layer ay ipaikot natin hanggang makadating sa dulo. Tapos itupin natin. Okay? Ayan. Tested ko na po itong aking paraan ng pagbalot na mababaklas yung ikalawang layer or ikalawang capping, pero taon bago maubos yung sa itaas at yung naipit sa ilalim hindi basta-basta mabaklas. So isarado ko na. I-plug in natin ngayon at pindutin natin. Ito po yung speed 1 at ito yung speed 2. Pindutin natin. Ayan, speed 2. Susolve na ang problem. Ang problem ay nag-umido yung mga wire, naputol po yung connection sa coil, sa rewind o sa wind, at naputol din yung kanyang dalawang linya sa line 1, line 2 sa AC cord. Yan po, at ipinakita natin dito kung paano tayo maglagay ng electrical tape na safety at hindi nababaklas kahit sa matagal na panahon. Tested and proven na po yan yung aking technique. Maraming salamat kung ito'y makakatulong sa inyo at sa palagay nyo ay makabuluhan itong ating upload, yung ating content. Pa-share na lang po at kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na. Pa-click ng notification bell, piliin ang all para maging updated ka sa aking mga video i-upload. Sa lahat po na sumusuporta na walang sawa na kahit pasulput-sulput lang ang aking mga pagpo-post, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isang i-shoutout. Basta ang masasabi ko lang po, maraming salamat sa inyo. Ito po ang inyong kaibigan, ang inyong lingkod, Under Rabino TV Tech. At bihira pa po akong makapagpatuloy ng araw-araw. At pasensya na po sa hindi ko napupuntahan sa kanilang mga live, sa kanilang mga post. Kasi po, sa Lunes pa po yung ililibing yung aking pinsan. So, medyo busy pa. At pagkatapos nitong vlog ko ay alis ako, pupunta ako doon. At saka, maglalas na ako bukas. So, marami pa ang ginagawa ko na busy ako at hindi ako masyadong makalabas sa ating YouTube channel. So, pasensya na po ulit sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyo. God bless, mabuhay at more power sa lahat po ng mga tech vlogger. Salamat sa inyo at mabuhay tayong lahat. Hanggang sa muli, hanggang dito na lang muna yung video natin ngayon. Bye-bye!